Magandang araw mga kababayan. Welcome sa AJ Commentaries. Andito na po muli ako matapos ang halos isang linggo na hindi po ako nakapag-upload dahil birthday po kasi ng aking anak at nagbakasyon po kami. Pumunta po kami sa California sa Disneyland. Marami pong salamat mga kababayan sa mga nakaraang mga videos na kayo ay nag-comment, sinamahan ninyo ako. At sa pagkakataong ito, gusto ko pang pag-usapan natin yung ating mga takeaways, ating mga opinion, mga komentaryo patungkol sa nangyari dito sa SONA ni PBBM. Alam po ninyo, nung nanonood po ako, ay bago po pala mga kababayan, no? Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe po kayo, comment at like. Ayan po. Alam niyo po, habang pinapanood ko yung SONA, kasi po nagsimula po ako manood ng SONA, nagte-take note ako, nagsimula po ako 2001, grade 5 po ako. Taon-taon po yun. Nung pumasok na po ako sa koleyo, sa political science, mas naging malalim po ang aking mga notes patungkol sa mga SONA at dinalagyan ko sila ng grade, mga kababayan. Tapos ito nga po, pinakahuli kay BBBM. Alam niyo po, nung last year napansin ko, siya kasi ang presidente napansin ko na laging una no. Hindi na relate yung kanyang SONA at naglalakad siya mag-isa. Wala yung kanyang mga sa gilid, yung mga alipores kumbaga. But anyways mga kababayan, ang gusto kong unang ipunto, yung nakita ko yung SONA kahapon, bagamat mga kababayan, alam natin may mapupuna pa rin tayo at may kulang pa rin. Of course, lagi namang may masasabi ang ilan. Pero sa kabuuan, mga kababayan, napakaganda ng SONA. Akala ng iba walang mare-report ang presidente, pero ang dami at ang lalim ng kanyang report. Pinakita niya ang tapang at sigasig at ang seryosong paghahanda ng Pilipinas sa mga anumang mga bagay na pwedeng makapanira sa Pilipinas externally o internally. Unang-una mga kababayan, pinunto niya ang kasalukuyang nangyayaring issue, ang flood control. Yung flood control mga kababayan na siya ang nagpasimula ng investigasyon, bagamat sinisisi rin sa kanya ng ilan, pero kung pag-aaralan natin mga kababayan, kung hindi po niya yan pinuna, wala po tayong pinag-uusapan ngayon. Kung hindi po niya binulgar yan, wala po tayong kamalayan sa flood control. Bagamat sinabi na ni Marcoleta at dating Congressman Anlaya noong 2017 at 2018 na mayroong 332 billion na pondo na nawawala sa DPWH at inamin yan ni dating Presidente Digong Duterte noong 2020 na may korupsyon na flood control dyan sa DPWH. Wala pong ginawang investigasyon, walang pinanagot, walang pinakulong. Tanging si PBBM lamang mga kababayan ang nagpasimula niyan. Ngayon ibinabato sa kanya at inaangkin ng ibang kagustuhan ng katotohanan, pero ang totoo, nung sila ang nasa poder, hindi nila hinanap ang katotohanan. At ang iba sa kanila ngayon ay nahaharap sa patong-patong ng mga kaso, iba'y nakakulong na at marami pang inaasahang kakasuhan, partikular. Dito na nga ang pinsan mismo ni Presidente Bongbong Marcos na inaasahan ng iba at yun ang gustong marinig. Makakastigo ba ang ganyang pinsan? Bagamat wala pa naman tayong nakikita talaga na konkretong mga ebidensya maliban dun sa Marines 8 o 18 Marines mga kababayan na pabago-bago ang mga statement. Kasi sabi nga ni Robin Padilla, tinanong niya sa impeachment trial mga kababayan, ano ba ang tawag doon sa testigong pabago-bago ang testimonya? Dapat ba natin paniwalaan yon? Ibabalik natin ang tanong na yon. Sila ang nagpapresenta sa atin ng 18 Maleta Boys, ng 18 Marines. Dapat ba natin paniwalaan yon mga kababayan? Sa kabila ng mga statements sa pabago-bago, hindi umaattend ng hearing kapag hindi si Marcoleta ang magtatanong at magtatama ng kanilang mga sagot. Ngayon, balik po tayo sa SONA mga kababayan. Nakita po natin yung kanyang pagiging seryoso patungkol sa flood control at marami pang inaasahan na pabaliktad dyan kasi nga porsigido ang ating presidente. Ang isa sa mga nagustuhan ko, yung pagpuna niya doon sa pagtaas ng kuryente, mga kababayan. Alam niyo po, may mga nagpapadala sa akin ng message, yung mga kuryente nila, grabe ang taas. Hindi ko na nga ma-imagine kung magkano kaya magiging kuryente ko kung iba na yung pamumuhay ko ngayon. Kasi nung bata kami, natatandaan ko, ang kuryente namin ay nasa 3 to 5,000. Pero 90s pa po yun, mga kababayan. Ewan ko kung magkano na ngayon yun. At may mga anak na rin ako, may pamilya na ako. Siguro ngayon, kasi yung kakilala ko na 3 tao lang sila. Meron pa nga ako kakilala pala, 1 tao lang na halos 10,000 na yung kanyang konsumo. Sabi ko, grabe naman. Hindi naman malakas sa kuryente ang isang tao, lalo't may trabaho laging wala sa bahay. But anyway mga kababayan,
pinapatanggal na niya, nananawagan siya sa Kongreso na tanggalin na yung system loss fees. Kumbaga ito yung mga nasasayang na konsumo na hindi naman nagagamit ng taong bayan pero sino-shoulder ang taong bayan ng pinagbabayad ng Meralco. Pinapatanggal niya yan mga yan, pati yung mga ibang mga detalye na yung mga suporta natin sa mga taong di kaya magbayad na tayo ang sinisingil o kayo mga kababayan sa Pilipinas ang sinisingil. Yan po ay batas na pinirmahan ni Duterte noon, ni Digong Duterte. Yan ay pinaparevisan na ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat lang naman, hindi dapat mag-shoulder ang sambayan ng Pilipino sa mga bagay na hindi nila kinonsumo, hindi nila ginamit, mga kababayan. Ganun din, pinaka gusto ko yun, kaya nga daming standing ovation nangyari, particular mga kababayan, yung nagsigawan ng BBM. Ito po ay dahil doon sa kanyang naging pahayag sa kanyang pagkondena sa nangyayaring pananakop kumbaga sa atin dyan sa West Philippine Sea. Dyan sinabi nga niya, hindi tayo, we are not greedy, we are not liars, we are respectful people, we are Filipino, we are dignified. At ganoon din, sinabi rin niya mga kababayan na sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Dyan nagpalakpakan talaga mga nandoon mga kababayan. Pati ako napapalakpak habang napapanood ko. Nasa biyahe po kami noon pabalik dito sa aming kinaroroonan ngayon. Kasi mga kababayan, yung statement na yon ay isang hindi lang basta katapangan, kundi pagdedeklara na ang Pilipinas ay hindi sumusuko na panindigan ng karapatan natin diyan sa West Philippine Sea. Binanggit niya ang arbitral ruling na ipinanalo natin noong 2016. Yan ay pinanalo dahil sa apela natin at sa pag-aasikaso sa ilalim ng dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III na hindi kinilala ni Presidente Digong Duterte yung papel na yan na tayo panalo na atin yon na hindi totoo ang 9-dash line ng China. Hindi kinilala ng Administrasyon Duterte pero ngayon pinipilit bagamat last 2 minutes na si excuse me, si BBM. Ang importante ngayon ay kinikilala at pinipilit niya na kilalanin ang arbitral ruling na yan. At yun nga sinasabi nga niya, dinedeklara niya kumbaga internationally at magandang epekto niyan hindi lang sa international community maging sa geopolitics natin mga kababayan. Pinapakita lang niya na ang Pilipinas bagamat maliit nagsasabi na amin ito at papanindigan namin ito. Yun ang pinakamaganda niyang sinabi. Kaya nagsigawan ang mga tao. So, punta naman po tayo sa mga kakulangan, sa mga nakulangan tayong parte. Ang una dyan, nakulangan tayo kasi syempre marami pa mga contractors kung tawagin na hindi pa nakakasuhan at yung iba nga hinahabol. At ano na kaya nangyari sa kaso na Chis Escudero at Joel Villanueva? Yan po ang pag-uusapan natin sa susunod kong video. Hanggang dito po muna. Maraming salamat mga kababayan. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Comment at like. AJ Commenters po. Maraming pong salamat.